So ayun, good day na naman mga ka-hunters natin dyan. Well, ngayon is babalikan natin meron tayong babalikan na pugad na nakita natin nung mga nakaraang weeks na pagtingin natin is isa na yung itlog. So titingnan natin ngayon ulit kung pwede na ba silang i-hunted. So bago yan, mag-shoutout muna tayo. So ilalagay ko lang dito sa gilid ng screen natin para kasi hindi ko kasi masabi yung mga pangalan nyo kasi hindi ko na memorize, kaya lalagay ko na lang dito sa gilid yung mga shoutout. So ayun, dito malapit na tayo sa area. Sana nga nandito pa yung pugad para hindi naman sayang yung pagpunta natin dito o yung mga effort natin na nilaan natin para pumunta dito. So napakalayo kasi ng lugar guys, kaya talagang sana hindi tayo sumobra ng pagbigay ng araw para palakihin muna sila. So yan guys, nandito na tayo, malapit na tayo sa spot. Actually guys, isa tong pugad ng Alimukon. Ayun yung pugad dyan banda. So kailangan natin magdahan-dahan para hindi lumipad yung magulang, para pag lapit natin nandyan, makuhanan natin siya ng video. So tara. So yun guys, nandito yung magulang. Hindi siya kita ng camera pero nandito siya. Nakamasid lang. So lalapitan natin, susubukan nating makuhanan ng video para makita natin yung actual na paglipad ng magulang. So kailangan natin magdahan-dahan guys. Actually guys, nandito po yung panungkit na ginamit natin nung nakaraan. Ito siya. Yan. Yan ulit yung gagamitin natin. Lagyan ng camera para itapat natin dun sa taas para makita natin kung kumusta na yung status ng mga ibon. So, ayan yung pugad guys. Hindi ko maaninag yung magulang pero susubukan nating itaboy para matingnan natin yung pugad kung kumusta na ba yung mga inakay. So actually gagalawin lang natin to. Nakakonect kasi yan doon papunta sa pugad. Ay nako, mali pala tayo. Buti na lang hindi lumipad yung magulang. Hindi pala yan yung pugad. Iyon pala yung pugad. Buti na lang talaga buti na lang talaga dinouble check ko. Duda talaga ako kasi kanina ko niyuyugyug na natin yung bagging pero hindi pa rin lumilipad yung magulang. Ito pala sa taas natin. Nawumali tayo doon. Iyan pala yung pugad. Galawin natin to. Ayun. Lumipad na. So pag nakakita kayo ng ibon guys na alimukon na nagpupugad tapos ganun yung lipad nasa mababa, ibig sabihin lang nun na
yung inakay na nandun, yung pugad na nililimliman niya is, dalawa lang yung possibilities dun guys. Pwedeng yung nililimliman niya is 2 to 3 days na lang yung kulang para mapisa. O kaya, yung nililimliman niyang pugad, pisa na yung mga inakay. Pisa na yung itlog, kaya ganun yung lipad niya. Sa pagkakaintindi ko guys, yung mga ganung klaseng lipad is para i-bait o i, ano yung parang ano sa Tagalog tawag nun, yung parang balak niyang yung atensyon natin is mapunta sa kanya para mapalayo tayo dun sa pugad niya. Nung first kong makakita ng pugad na ganyan guys, tapos yung magulang niya lumipad dun sa mababa, yun din yung pag-iisip ko. Actually, hinabol ko pa nga yung lumipad na napakababa kasi akala ko yung lumipad hindi marunong lumipad. Kaya hinabol ko at hinanap ko talaga guys, halos magkakalahating oras akong naghanap kasi akala ko hindi marunong lumipad yung nandun. Akala ko yun yung sisiw. Kaya ngayon, dahil sa experience natin, matagal-tagal na tayong naka-encounter ng mga ganong klaseng lipad, na pag-alaman natin na ano lang pala yung, patibong lang pala yun para lumayo tayo dun sa pugad niya at mabaling yung atensyon natin dun sa lumilipad na mababa na tingin natin ay hindi marunong. So, ayun, bali, tama na yung satsat. Titingnan natin yung pugad sa taas para ma-akit natin kung ma-check natin o kung okay, oaks na bang i-hand feed. So, kuhanin mo natin yung stick na ginamit natin. Yan. Maghanap muna tayo ng tali. Ito siguro. So yun guys, bali nakabit na natin yung camera sa kahoy. Kaya, tingnan natin. So yun guys, bali nakita natin yung pugad na dun sa taas. Bali, actually pwede na tong i-hand feed basta marunong ka lang mag-alaga. Kasi ayaw ko nang bumalik dito guys kasi napakalayo tapos napakahirap ng daan. Tapos baka magkamali na naman tayo ng tansya. Pagbalik natin baka lilipad na. Kagaya nung una nating nakaraan nating video na pagbalik natin lumipad na yung inakay. So wala, isang piraso na lang yung na abutan natin, yung pinakamaliit na hindi pa marunong lumipad. So bali guys, yung mga ganito kayang-kaya ko na tong i-hand feed basta alam mo lang yung mga pamamaraan o yung pangangailangan ng mga ganitong klaseng ibon para mabuhay talaga siya. So ngayon kukunin lang natin. Bali ngayon guys, yung gagawin natin is susukitin lang natin yung pugad gamit ito para kasi ang hirap mga umakyat guys kasi sobrang liit lang nung pinagpugadan niyang kahoy. Sobrang liit lang nung yung puno niya. Parang mas maliit pa dito sa braso kaya hindi natin kayang akyatin. Baka mabali. Baka mahirapan tayo. Baka mapahamak pa tayo. So, nagamit na lang tayo ng pinagbabawal na technique. So, tara, simulan na natin. So yun guys, bali swak na swak sa kamay natin, nasalo natin yung mga inakay kaya hindi sila napahamak o nasaktan. Ito, pwede na to guys kasi nagsisimula nang lumabas yung mga feathers niya.
Ito na sila guys. Maganda na. Pwede na to kasi nagsisimula ng lumabas yung mga balahibo nila. So yun guys, bali success tayo sa target natin na makuha ngayong araw na to. Ito na sila guys, grabe sobrang lusog. Pwede nang i-hand feed kasi nagsisimula ng lumabas yung mga balahibo nila. Pero ang turo ko lang sa mga first time na nag-hand feed, wag na wag talaga kayong kumuha ng mga ganito pa yung itsura. Dapat talaga yung lumalabas na talaga yung mga balahibo nila. Yung hindi pa nakakalipad. Pero sa akin kasi medyo mataas-taas na yung experience natin sa pag-hand feed. Alam na natin kung paano alagaan tong mga ganito. So, ayun lang muna guys sa video natin ngayon. Kaya sa mga gustong magpa-shoutout, comment lang kayo sa comment section para ma-notice ko at ma-shoutout ko kayo sa mga next video natin. Tapos sa mga gustong mag-request ng mga ipapagawa sa akin, i-comment nyo lang din sa comment section para hahanapan ko ng paraan at gagawa natin ng paraan para makagawa tayo ng video para ma-explain natin ng maayos para mas maintindihan niyo. So yun lang guys. Then nakikisuyo nga pala tayo sa mga hindi pa subscribers dyan. Pa-subscribe naman para tulong na din yun sa munting channel natin para makapagpatuloy pa tayong mag-upload ng mga ganitong klaseng video. So ayun lang guys. Thank you sa pag-support at panunood. Peace out.